pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na pinapalusot sa bahagi ng NLEX sa May Kawayan ang mga naglalakihang truck kasunod ng pagsabit ng isang truck sa Marilao Interchange Bridge. Isa ang patay sa insidente. Binabaan na rin ang vertical clearance sa tulay pero pinagpapaliwanag pa rin ng Transportation Department ng NLEX sa sunod-sunod na aksidente. Nakatutok si Joseph Moro. Ramdam hanggang kanina ang epekto ng pagsabit ng isang container truck sa Marilao Interchange Bridge tanghali kahapon. Bukod sa pagkasawi ng isa at pagkasugat sa 6 na iba pa dahil sa pagbagsak sa EUV ng bakal mula sa tulay. Bumagal pa ang trapiko sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX sa Marilao, Bulacan. Kuha ito bandang alas 3:30 ng madaling araw kung kailan sarado pa ang gitnang lane sa ilalim ng tulay. Alas 7 na ng umaga nang buksan ito. Ayon sa driver ng truck, hindi raw niya aakalaing sasabit siya. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yun. Mabito. Hindi niyo po na-check? Tumaas po. Ayon naman sa NLEX, sadyang iniwasan ng truck ang kanilang mga enforcer at dumaan sa May Kawayan, Bulacan. Nalingat lang po yung tao po namin kaya doon hindi po nakita na talagang sumagi po siya. Kaya nang daanan ko magtatanghali kanina, hindi na pinapalusot ang mga truck sa May Kawayan. Ibinaba na rin sa 4.27 meters ang vertical clearance sa toll booth. Dati po kasi yan, nakakalusot po yan dyan. Saan nandaan yan? Sa na po, Marilao na po. Marilao din? O, palabas po ng mga karto. Hindi na nga namin sir alam kung saan kami dadaan eh. Kaya nakabarega na kami dito. Araw-araw kami dumadaan, wala kami siyasayada na tulay. Pahirap nga sa amin yan sir eh. Bahala nga sir. Kabahala nga po eh. Mabilis naman ang daloy sa northbound lane ng NLEX sa May Marilao. Ayon sa Transportation Department, kapag nagka-traffic dahil sa aksidente dito sa bahagi ng Marilao kung saan maraming truck ang dumadaan, ay pwede nilang iutos sa NLEX na ilibre ang toll fee dito. Kapag yan ay na-disrupt na naman yung mga kababayan natin sa biyahe, kasalanan nila yan, ipapalibre ko po ulit ang toll dyan. Pinagpapaliwanag din ng DOTR ang NLEX Corporation kung bakit hindi nila dapat suspindihin o baguhin ang concession agreement nila gayong tila sunod-sunod ang mga aksidente sa lugar. Nitong Marso lamang may sumabit din na truck sa Marilao Bridge din. Humihingi ang DOTR ng plano ng pamunuan ng NLEX para paigtingin ang kaligtasan sa expressway. Liable sila dun sa nangyari na naman kahapon. Ibig sabihin yan, pinalusot yan o nakalusot yan ng NLEX. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng NLEX sa direktiba ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mas mahal na kumpara sa karneng baka ang presyo ngayon ng sariwang liempo sa ilang pamilihan. Ang tingin ng ilang retailer, may kinalaman dito ang pagsipa ng presyo ng krudo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inabutan naming namimili sa Mega Q-Mart sa Quezon City si Bim Espinosa. Pero sa halip na sariwang baboy, frozen pork ang binibili niya. Malaking mura. Kung sariwang binili ko, hindi ako makakabili ng 1.4 kilos. Ang presyo kasi ngayon ng sariwang baboy mas mahal na kesa baka. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na sa 490 pesos kada kilo ang liempo, samantalang 480 pesos ang kilo ng laman ng baka. Ang kasim o pigi naman umaabot ng 430 pesos. Ganito rin ang presyo sa Kamuning Market sa Quezon City. Medyo mabili ang frozen kasi pag mataas ang local, hindi kaya ng budget ng mamimili, yung mahal ng baboy. Tingin ng ilang retailer, epekto ito ng pagsipa ng presyo ng krudo. Wala talaga tigil ang pagtaas talaga. Ang taas na ng baboy, ang taas pa ng puhunan namin. Sigurado ko, yun ang number 1 na nakadagdag siguro, gasolina. Sabi ng Agriculture Department, bagamat may epekto nga ang oil price hikes, hindi dapat ganito kalaki. Siyempre, no, pag tumaas ang petrolyo, tataas lahat ng freight, no? So there is expected increase. Although I believe yung pagtaas ng presyo ngayon na magigit piso, hindi naman exponential yung epekto nun. Tataas ng konti, pero tingin ko hindi masyado. You have to look at exchange rate, you have to look at freight costs,
and yung overall presyo ng pork sa buong mundo. Binabalangkas na sa ngayon ng DA ang guidelines kung paano ipatutupad ang maximum SRP sa baboy, pero para lang ito sa frozen pork. Sa pamamagitan daw nito, mahahatak pababa ang presyo ng local pork. Plano rin ng Department of Agriculture na maglagay ng labeling sa mga karneng baboy. Sa pamamagitan raw nito, matutukoy ng mga mamimili kung local o imported pork ba ang kanilang binibili. The consumers have to be informed para alam nila yung binibili nila at saan galing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng paghahanda para sa State of the Nation Address ng Pangulo, sinabi ng Secretary General ng Kamara, nakabilang pa rin sa padadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kahit nakakulong pa ang dating Pangulo para sa hinaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Imbitado rin si Vice President Sara Duterte pero sumulat na ito sa Kamara para sabihing hindi siya makakadalo. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, walang binanggit na rason ng bise sa kanyang liham. Maglalaan pa rin anya ng upuan at holding room para sa bise at kanyang staff. Sa ngayon, mahigit 200 bisita na ang nagkumpirma ng pagdalo sa SONA. Kaninang umaga, nag-inspeksyon na sa Batasang Pambansa ang Presidential Security Command bilang paghahanda. Tila naninimbang pa ang ilang incoming senator sa usapin ng Senate presidency sa 20th Congress. Nagbigay naman sila ng komento kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nasa Senado kanina ang mga senator-elect sa papasok na 20th Congress para sa orientation at pictorial dahil kasama sila sa uupong mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinanong sila tungkol sa kaso. Sabi ni dating Senate President Tito Soto, hindi siya sang-ayon sa ginawang pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na walang nilabag sa saligang batas. Wala raw yun sa Senate impeachment rules na isinulat niya nung majority leader pa siya. Kung meron kayong gustong gawin, ilagay nyo sa impeachment rules. Baguhin ninyo. Or kung ika nga naman sinasagasaan mo konstitusyon, hindi pwede. Mag-constituent assembly kayo. Saka nyo galawin. Hindi dapat pinayagan yung ganong mga motion. Sabi ni Representative Erwin Tulfo, narinig niya na may plano ang Kamara na i-refile ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang iniisip niya, ang one-year rule sa saligang batas na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. That's what I heard from my colleagues. They'll refile it sa 20th Congress. Before all this, sabi nila, pag binalik, they will refile it. I don't know how they will do it in mechanics. Hindi ko maintindihan eh. I know that there's a ban, 1-year ban. Kaya iniisip ko, paano kaya yun? Hinihinga namin ng pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala naman si dating Senador Kiko Pangilinan na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Ang tungkulin natin is to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Hindi sumagot ukol sa impeachment sina Representatives Rodante Marcoleta at Camille Villar. Tinanong din ng mga senador tungkol sa nabubuong labanan umano para sa Senate presidency pagbukas ng 20th Congress. Isa sa mga nababanggit na pangalan si Soto. Ang sabi niya, may ligawan pang nangyayari. I'll rather cross the bridge when I get there, but at the moment, tingnan ko muna sino yung magiging leader o ano itsura ng leadership before I decide on what my next plans would be or my next steps would be. Si Tulfo sinabing kinausap na siya ni Soto at Senate President Cheese Escudero pero naninimbang pa siya. Mamaya mag-uusap kami ni Sen. Rapi. Susundan ko lang siya kung sino gusto niya. Kung gusto niya si Tito Soto, so be it. Kung gusto niya si Senator Cheese tayo. Nagpictorial din kanina si dating Senador Ping Lacson pero hindi siya nagpa-interview. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Mala-ghost ship ang turing sa mahigit 50 Chinese militia vessel na namatang nagkukumpulan sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ang mga barko kasi walang katao-tao.
ang posibleng misyon ng mga yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Matapos makatanggap ng mga ulat ng swarming o pagkumpul-kumpul ng Chinese Maritime Militia sa Rossul Reef, agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang eroplano at 2 barko. Ang tumambad sa kanila, mahigit 50 Chinese militia vessels. Ang iba, dikit-dikit na nakaangkla sa lugar habang may mga paisa-isang barko naman sa paligid. Ang Rossul Reef ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 130 nautical miles lang ito mula sa Palawan. Ayon sa PCG, 2 araw nang naroon ang mga militia vessels. We keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese Maritime Militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. Nag-deploy din daw ang Coast Guard ng mga rubber boat para malapitan ang mga barko. Ano kaya ang pakay sa Rossul Reef nang tinawag ni Tariela na mga ghost ship? Wala pa tayong nakikitang tao na talagang parang ano lang sila, mga ghost ships. They want to assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied. They're also being used for surveillance and intelligence gathering. No? Kung ang mga mangingisda will see na ganito kadami ang Chinese Maritime Militia, they might be intimidated and not to go there for fishing activities. Patuloy daw imomonitor ng PCG ang sitwasyon sa lugar. Hindi rin daw sila mananawa sa pag-challenge sa mga militia vessels ng China. Lahat ng impormasyon ipapasa raw nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. Bagamat unang swarming daw ito na na-document nila ngayong taon, may mga dati ng insidente ng swarming. Sa mga nagdaang insidente naman daw, umalis din kalaunan ang mga barko. What we can do right now is we document the bow numbers of all these Chinese Maritime Militia vessels na alam naman nating talagang Chinese flag vessels, and then forward this to the National Task Force for the West Philippine Sea. Kaugnay naman sa nilagay ng mga payaw o floating aggregate device ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal, umaasa raw ang PCG na hindi ito kukunin ng mga Chino gaya ng dati. Babantayan raw ito ng mga mangingisdang Pilipino, lalo't pamamahayan ito ng mga isda na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Tila walang uubrang lamig sa mainit na pagtanggap at papuri ng marami sa Encantado Chronicles Sangre. At kabilang sa napansin sa ikatlong episode ng Young Mitena na ginampanan ng most recent Metro Manila Film Fest Best Child Actress na si Sienna Stevens, makichika kay Nelson Canlas. Akin sila. Ako ang kakampal Cassiopeia. Isinilang ako at itinuring na isang sumpa. Sa pagpapakilala ng mapait na karanasan ni Mitena. Isang malas na script na kinatakutan nilang lahat. Napatunayan ang kasabihang villains are not born, they are made. Kumurot sa puso ng maraming Encantadix ang well-uploaded performance ng Kapuso Child Star at 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer na si Sienna Stevens. Pinanood din yan mismo ni Sienna at ang nakakatawang sagot niya sa pag-alo ni Nunong Imaw. Ako ang may panaya? Datamay. Kaya nagalit ako. Walang panaya. Ha? Kaya sinabi ko siya kasi walang panaya! Ang adult Mitena na si Rian Ramos naman, bumilib din sa acting ni Sienna. Galing niya! I'm so proud of Sienna. I got to work with her nung sa Royal Blood pa lang. I think she really killed it as Mitena kasi habang pinapanood ko yung mga eksena niya, grabe, dalang-dala ako. Tapos doon ako pinaka-naiyak actually. Never ako naiiyak sa sarili ko pero nung nakita ko yung performance talaga ni Sienna, dalang-dala ako.
Full of love daw ang nararamdaman ni Rian, lalo't nakakarating sa kanya ang feedback ng Kapuso viewers. Hirit ng netizens, si Kera Mitena na yata ang most fashionable villain ng Pilipinas. It's an honor actually to wear all of the Mitena gowns. You can see na every part of our show is really beautifully made. So it helps me get into character. Abangan din daw ang mga eksena ni Mitena at Hara Cassandra na ginagampanan ni Michelle D. I think nakakatulong talaga din minsan sa mga eksena yung closeness. Pag komportable ka sa isang tao at saka may tiwala ka sa isang tao, parang mas gumaganda yung eksena. Kasi nagbibigayan kayo pag ganun eh. So I'm very excited na mapanood ng lahat yung mga scenes ni Mitena and Queen Cassandra together. Ngayong gabi, tunghayan ang pagsasanay ng mga alagad ni Mitena at ang pag-usbong ng mga mandirigma ng Miniabe. Dea, bakit ka sumunod dito? Maaari po bang turuan ninyo rin ako kung paano makipagdigma? Nais mo akong tularan. Lumipad naman patungong Land of the Rising Sun si Rian para magbigay saya sa mga kapuso abroad. Exclusive media partner ang GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Makakasama niya rin ang ilang kapuso stars na siguradong maghahatid ng ngiti sa mga nangungulilang Pinoy doon. I'm so excited to see all of my fellow Pinoys in Japan. Gusto ko lang sila makasama, makahangout. Of course, I'm gonna be in Osaka with Terra of Encantadia, who is Bianca Umali, and from Bubblegang naman, sina Kokoy De Santos and the Michael V. Pistang Pilipino 2025, Osaka, June 21 and 22 yan, sa Mina Sakai Hiroba, Osaka, Japan. I'm so excited to see you all there. Sana let's all have fun together. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Huwag kang iiyak. Tutulong sa direktiba ng PNP Chief na mabawasan ang timbang ng mga pulis ang kontrobersyal na social media personality at fitness coach na si Rendon Labador. Libre umano ang ilalatag niyang 93-day functional workout at diet para sa kapulisan. Nakatutok si June Veneracion. Tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. Siya ang social media personality at fitness coach na si Rendon Labador. Base sa kasunduan ni Labador at ng Police Community Affairs and Development Group, tutulong siya sa fitness program ng nasabing police unit. Ginagawa ko po ito ng libre. Libre. Nagpresenta po ako, pati yung aking mga coaches, para tumulong. Tapos na nag-usap kami ni Rendon, naghingi ako ng tips. Wala namang involved na financial dito. Makita natin is fit na magturo. He's a gym instructor. Sa pamamagitan ng kanyang ilalatag na 93-day functional workout at diet, tiyak na mababawasan daw ng timbang ang mga pulis. Bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III, ginagawa niya raw ito dahil malapit sa kanya ang PNP bilang anak ng isang retiradong general. Mas may credibility, may mas magtitiwala sa pulis na fit. Bilang social media personality, dati nang nasangkot sa ilang issue si Labador. Kabilang dyan ang pagkakadeklara niya at iba pang kasamahan bilang persona non grata sa probinsya ng Palawan noong nakaraang taon. Matapos sa kanyang mga post laban sa mga taga-Coron, Palawan. Matapos silang makasagutan ng ilang tauhan ng munisipyo roon. Humingi sila ng paumanhin ukol dito kinalaunan. Noong 2023 naman, nabati ko si Labador matapos i-livestream ang isang raid ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati. Nauwi pa ito sa pagkakasibak noon sa pwesto ng tagapagsalita ng PNP ACG. Naniniwala naman ang Police Community Affairs and Development Group na hindi makakaapekto sa kanila ang imahe sa social media ni Labador. As far as the PKG is concerned, focus lang kami doon sa fitness. Ang tanong ko sa lahat ng mga bashers natin at haters, handa na ba kayong makakita ng fit na pulis? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Idineklarang panalo ng COMELEC 2nd Division si Representative Bienvenido Abante Jr. bilang representative ng Manila 6th District. Kasunod yan ng pagdeklarang annulled sa nauna ng proklamasyon sa kalaban niyang si Luis Joey Chua Uy. Batay sa inilabas na resolusyon, hindi umano natural-born Filipino si Uy, kundi naturalized citizen sa lungat sa inilagay niya sa kanyang Certificate of Candidacy.
batay sa konstitusyon. Nakasaad na dapat ay natural-born Filipino ang isang miyembro ng Kamara. Dahil dito walang bisa ang COC ni Uy at ituturing na stray votes ang nakuha niyang boto sa election 2025 na mas marami ng 1,406 sa nakuha ni Abante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa pinalang desisyon at maaari pang magsumiti ng motion for reconsideration si Uy. Ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang dami ng mga Pilipinong nagkakasakit sa bato na mas mataas na raw kung ikukumpara sa global average. Dinagdagan naman na ang sagot ng PhilHealth at sa pagpapadialysis at kidney transplant ng mga miyembro. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa National Kidney and Transplant Institute pa lang, umaabot na ng hanggang 250 ang dinadialysis kada araw. Sa buong bansa naman, pumapalo ang bilang sa 100,000. Hindi katakataka, lalo't isa sa bawat 3 Pilipino nagkakaroon ng chronic kidney disease o sakit sa bato. Batay sa datos ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, mas marami yan sa global average na lampas isa sa bawat 10. Ikinaalarma ito ng Pangulo na bumisita sa National Kidney and Transplant Institute kanina. Ito ang pinagagalingan nito ay diabetes dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, huwag lang matatamis ang kinakain. Sa gitna ng problema, itinaas na ng PhilHealth ang sagot nitong dialysis sessions sa 156 sessions mula sa dating 90 lang. Kaya umaabot sa 28 billion pesos ang gastos ng PhilHealth para rito noong 2024. Itinaas din ang pinakamataas sa pwedeng sagutin ng PhilHealth sa mga magpapakidney transplant. 2 million pesos na yan mula sa dating 600,000 pesos lang. At ngayon, pati ang gastusin pagkatapos ng transplant, tinaasa na rin para sa mga gamot at laboratorio, pati mga donor, makakatanggap din ang benepisyo sa ilalim nito. Layon itong hikayatin ng mga nagdadialysis na magpa-transplant kung pwede naman. Marami po dun sa nagdadialysis, takot magpa-transplant. Ito po yung programang ginawa ngayon. Front to end. Para mas maingganyo ang mga taong nangangailangan ng transplant na tumuloy na. Nangako naman ng PhilHealth na patuloy pang pinabibilis ang kanilang mga proseso. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa naranasang masamang panahon. Kinailangan pang ilikas ang mga residente. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hinampas ng ragasan ng baha ang mga bahay sa Barangay Poblacion 2 sa Bansalan, Davao del Sur kahapon. Nagsilikas ang mga residente pero pahirapan ang pagtawid sa kalsada dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ayon sa uploader, kasunod ng malakas na ulan, tumaas ang baha pagka 1 oras lang. Mabilis din daw lumalim ang baha, wala pang 1 oras. Inabot pa ng hanggang gabi bago ito dahan-dahang humupa. Sa Digos City naman ng parehong probinsya, sinuspinde ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan kanina dahil sa lakas ng ulan. Sa Davao del Norte naman, binaha rin ang ilang bahagi ng Panabo City. Agad iniakyat ng mga nagtitinda sa isang ukay-ukay ang mga paninda para hindi mabasa. Pahirapan naman ang pagdaan ng ilang sasakyan dahil mistulang ilog na ang ilang kalsada. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa Panabo Information Office, 2 pamilyang stranded ang nirespondihan ng CDRRMO sa Barangay San Nicolas. Binaha rin ang Barangay Tapian sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dahil sa malakas na ulan sa lugar kagabi, ayon sa kanilang SK chairman, mabilis ang pagtaas ng baha sa Sitio Tuka. At pinasok na ng tubig ang ilang bahay kaya nag-ikot sila para pansamantalang palikasin ang mga residente. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan kahapon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News,
Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Arestado sa Rizal ang isang TNVS driver na inireklamo ng kanyang pasahero ng panghahalay. Inaalam kung may iba pa siyang nabiktima dahil nakuhaan siya ng mga cellphone na di naman niya pagmamayari. Nakatutok si John Consulta. Kanya-kanya ng pwesto ang mga tauhan ng NBI-NCR sa bahaging ito ng Cainta Rizal at nang maispatan na nila ang subject, mabilis siyang hinarang at dinakma ng mga ahente. Ikaw yan. Positive. NBI-NCR kami, National Bureau of Investigation, National Capital Region. Hinuhuli ka namin sa kasong rape, panggagasa, na nangyari nung Sunday, early morning. Arestadong 24 anyo sa TNVS driver na umunoy ng abuso ng kanyang naging pasahero sa Southern Metro Manila. Ayon sa NBI, nangyari yan nang makatulog ang pasahero sa gitna ng biyahe pasado alas 3 na madaling araw ng linggo. Nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, tapos nakapatong na sa kanya yung driver, and in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Nang tangkain daw ng driver na may kunin sa unahang bahagi ng sasakyan, doon na nakakuha ng tiyempo na makatakbo papalabas ng kotse ang biktima. Pero bago ito ay nahablot pa raw ng suspect ang kanyang kwintas at naiwan ng bag na may lamang cellphone at cash. Sa isinagawang live lineup ng NBI, positibong itinuro at kinilala ng biktima ang suspect na siyang nambiktima sa kanya. Isinuko naman ng tiyuhin ng suspect ang cellphone ng biktima, pero hindi lang isang cellphone ang tinurn over na nasa pag-iingat ng suspect. We found out that there are also other phones where he kept the phone. We don't know yet whose phones are those. We're still looking for means on how to find out whose phones are those, because it could be that it belongs to some other persons or some other victims. Nang tanongin namin ang suspect kung ginawa nga niya ang krimen, humingi ako ng patawad. Siyempre tao lang din po ako. Nadadala sa tukso. Wala namang sa mundo natin, wala namang perfecto. Pero sisikapin ko naman po na harapin lahat ng parusang nakatang para sa aking nagawa. We will be furnishing LTO the results of our investigation para kung meron silang punitive action against the itong mga klaseng driver na ito. I think this is a way forward for all of us to protect the commuting public. inaanyayahan ng NBI-NCR ang iba pang mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lang sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sasabak na sa 2 linggong taping abroad ang mga bida ng Sanggang Dikit na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado, at magiging extra special din ang kanilang biyahe dahil kasama nila ang anak na si Dylan. May chika si Aubrey Carampel. Biyaheng Zurich, Milan at Dubai ang kapuso royal couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Bukod sa makikibonding sa mga kapuso para sa ilang events na katuwang ang GMA Pinoy TV, magsushoot din sila ng ilang eksena para sa upcoming GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Kasi malaking proyekto talaga to, sa mga pinakamalaking projects ng GMA ngayong taon, kaya abangan nila yung mga eksena ang kukunan namin doon. Mga fight scene at habulan ang kukunan namin doon sa ibang bansa. So, sana abangan nila. Exciting to. Naghanda nga raw talaga sila mentally and physically para sa action-packed scenes. Ako, first time kong gagawa ng action series. Si Dennis, hindi bago to sa kanya, pero first time din na magkasama kami na ganitong genre. Ito siguro yung pinaka-action na project na ginawa namin sa buong buhay namin, dahil talagang nagre-require ng mga kailangan malakas yung katawan mo dahil maraming fight, maraming stunts. Bukod sa cast, kasama rin ng Denjen sa biyahe ang kanilang 3-year-old daughter na si Dylan. Masisepangs daw kasi ang kanilang bunso
dahil 2 weeks silang magtitaping abroad. Hahanapin talaga kami and Tsaka malulungkot yun kapag sanggang dikit namin. Totoo, sanggang dikit namin na hindi pwedeng humiwalay. Siyempre, gagawa rin daw sila ng mga nakatutuwang content doon. Patok sa netizens ang recent bida-bida post ng Denjen. Recently, si Jen talaga yung nag-iisip ko. Sinesend niyo sa akin yung mga videos na nag-i-inspire sa amin para gumawa ng mga Tsaka syempre dapat masaya para mapasaya natin yung mga tao na nanonood at nagpa-follow sa amin. Starting today, mapapanood naman ang MMFF 2024 Best Picture na Green Bones sa Netflix na pinagbibidahan ni Dennis at Ruru Madrid. Pwede niyo mapanood sa Netflix ang Green Bones. At syempre, Everything About My Wife, nandun pa rin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. 2 milyong piso. Ganyang halaga raw ang ibinayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabongero. Ayon yan sa lumutang na whistleblower na isa po sa mga akusado sa kaso. Ang sinapit umano ng mga nawawalang sabongero, unti-unti nang nagkakalinaw sa aking eksklusibong pagkakita. Ito ang kuha ng CCTV ng dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna, si Ricardo John Lasco noong Agosto 2021. Si Lasco, ang 44 anyos na master agent ng online sabong, na isa sa 34 na mga sabongerong may 4 na taon na ngayong nawawala. Ang nangyari kay Lasco, unti-unting nabibigyan linaw sa paglutang ngayon ni alias Totoy. Isa sa 9 na kinasuhan sa kaso ng mga nawawalang sabongero pero ngayoy nagpasyang bumaliktad. Ayon kay alias Totoy, kinuha daw si Lasco para pigain ukol sa kanyang kinalaman sa pagpirata umano ng online sabong broadcast. Pinatrabaho ito kay alias Totoy para raw dukutin si Lasco. 2 milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nag-utos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Si alias Totoy may ipinakita pa sa amin na video umano ni Lasco habang hawak ng mga umunoy dumukot sa kanya, pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Sa investigasyon ng Special Investigation Task Group sa Bongero, natukoy ng mga pulis Laguna ang nasa likod ng pagdukot kay Lasco. 3 pulis ang kinasuhan dito. Kanina, nakausap sa telepono ng pamilya ni John, kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala, si alias Totoy. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, Nay, katulad ng sinabi ko kahapon, wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay, at masakit din para sa akin na mawalan din ng pamilya. Pero Nay, ako ang susi ng lahat at makita nyo, makamit nyo ang justisya. Gaya ng iba, masakit man daw tanggapin na patay na ang kanilang mga mahal sa buhay, nabuhay naman daw ang pag-asa nilang makakamit ang justisya sa paglutang ni alias Totoy. Ito pong witness ito ay sa aming tingin ay credible sapagkat lahat ng impormasyon nalalaman niya. May personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilos dito, ibang usapan na naman po ito. John, anak, ito na ang pagkakataon. Dininig na ng Panginoon. Kadugtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa, kahit na buto na lang. Tanggap ko na. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka. Nanawagan ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa Pangulo at sa pulisya. Ginoong Pangulo, kami po ay naninikluhod sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na muling buksan ang investigasyon. General Torre, kayo na po ang pang-8 PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ang PNP, handa raw na umalalay para bigyang proteksyon ng testigong posibleng makapagbigay ng linaw sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan naman ng Justice Department
ang magiging hakbang kaugnay ng naunang revelasyon ni alias Totoy na nakalibing sa Taal Lake ang mga patay na umanong missing sabungero. Kailangan anya ng mga eksperto para makumpirma ito. Nakatutok si Salima Refran. Nakabao na yan doon sa Talik. Lahat yan, killing mo simple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Para makumpirma ang binulgar na yan ni alias Totoy na sa Taal Lake inilibing ang mga nawawalang sabungero, kakailanganin ng mga eksperto, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Bagaman hindi niya imposible ang kwento ni alias Totoy, maingat itong pag-aaralan. Kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na titingnan pa yung lugar. Para kay Remulla, mahalagang mahanap ang mga buto, hindi lang para mapausad ang kaso, kundi para rin sa mga kaanak. To put to rest any doubts about the people we love. Yung mahal natin sa buhay, dapat ginagawa natin ng paraan para mahanap natin sila. Kasi yung nawala ng parang bula, hindi maganda yun eh. Malaking development din, lalo't pagkawala pa lang ng 7 sabungero ang may kadikit na kaso na dinidinig sa 2 korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At para dyan, walang nakakulong sa 9 na akusado. Naka-bail yung iba at yung iba naman ay hindi pa charged. Tsaka meron din mga andyan pa rin sa paligid na alam mo na. Kwine-question pa nga ng 6 sa Korte Suprema ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiyansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa, nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Tulad ng NBI, tiniyak na rin ng PNP ang seguridad ni alias Totoy. Ang PNP po, especially ang ating Chief PNP, ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya. Kailangan muna niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman ang direktiba ng Transportation Department sa NLEX dahil sa sumabit na truck sa Marilao Interchange Bridge. Sinabi ng pamunuan nito na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Nalulungkot umano sila sa nangyari at aalalayan ng mga biktima. Nagpapatupad na nila sila ng mga hakbang para higpitan ang mga dumaraan sa NLEX. Pinapartihan umano ang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa NAIA. Ipinarating na niya yan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tingkugo. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit 1,000 piso ang singil ng tsoper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng NAIA. Ang tsoper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cause order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsoper ng hanggang Lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Pero ngayon pa lang, humihingi na siya ng tawad sa mga pasaherong siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humihingi sa inyo ng tawad kung kayo man po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga empleyado, kahit nga gwardiya po ay alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan, lalong-lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan.
At yung ticket na yun po ay pang LTO at tutubos kami sa LTO. Ganoon po ang nangyayaring kalakaran niya. Kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60% sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Pwedeng tawaran hanggang 1,100 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3,000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1,000 pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga. Mula na Iya papuntang Angeles, kung sa loob daw kukuha, nasa 15,000 pesos ang singil. Pinangalanan ng tsuper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag, lagay o porsyento, pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa 5 tao na yan, automatic, dadalhin ka sa taas at i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka palabasin. Sa madaling salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay doon sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka naghahatag sa kanila. Itinanggi na ng MIAA ang umano'y sabuatan. Walang pakialam ang airport police sa tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, hindi po kami nakikialam or the airport police does not interfere with any of these, yung pricing po ng ating mga fares, no, ng ating mga public utility vehicles po dyan. Rest assured naman po, no, it has always been with any government agency po. Pag nalaman po namin na meron pong pagkukulang, especially with regard to our employees, gagawan po natin ng rapat-dapat na tugon, no? Yung mga yan. Ngayong hapon, humarap ang tsuper kay DOTR Secretary Vince Dizon at ibinigay ang pangalan ng mga airport police na dawit sa hatag. Hihingi po ko sa inyo ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. May proseso tayo dyan, pero malaking bagay itong paglapit mo sa amin at pagbigay ng impormasyon. Bibigyan pa rin kita bibigyan kita ng protection. Kakausapin ko ang LTO at LTFRB kasi nasabi ko nga hindi lang overcharging ang violation. Pati yung paggamit ng isang prangkisa, isang taxi na pasuna ang prangkisa. Mabigat din yon. Pero napakalaking bagay nitong paglapit at pagsiwalat niya dito sa sistema dyan sa NAIA. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Ingat po sa mga nag-aalok ng trabaho sa mga messaging app na nangangako rin na kaya nilang patubuin pa ang pera ng biktima sa mga umano'y investment. Modus yan sa mga tinatawag na task scam. Nakatutok si Darlene Kai. Work from anywhere ang alok ng nagpakilalang staff ng isang digital marketing agency na minsang nag-message kay Bea. Ang kikitain sa simpleng pag-like lang ng mga produkto sa shopping apps, abot hanggang halos 9,000 piso kada araw. May pinagawa siya sa isang shop na i-heart po. I-heart po yung parang product. Kada po may pinapagawa silang gano'n na i-heart, nagbibigay naman po sila ng 160 hanggang 3 beses po. Pero kasunod nito, inalok siyang patubuin ang kanyang pera sa isaan niyang investment. Yung 1 to ko naging 1,560. Tapos nakalagay naman po doon yung sumunod is 3,500 na po. May binigay po na link na sa parang Bitcoin, ganun. Doon po yung para mag-i-invest, lalaki daw po yung pera doon. Dahil malaking tumubo, nangutang na siya para makapaglaan ng mas malaking pera. Pero di na ito ibinalik at blinak na siya ng kausap. Natulala po ako nun Natulala po ako kasi yung 6K dun sa 9,800, inutang ko lang din po yun. Kala ko kikita ako, mas nalugi pa pala. Mahigit 38,000 pesos naman ang nascam mula kay Pearl sa pareho ring modus. Mas professional sila, Ma'am Darlene. Ang galing nila magsalita. Kumbaga, madadala ka talaga. Sakto, Ma'am Darlene, kasi that time talagang naghanap din ako ng side hustle. Nagmakaawa pa siyang maibalik ang 38,000 pesos pero hindi na siya pinansin at blinak. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, task scam ang modus. Pasasakayin ka Kunyari, mga gagawin mo para kumita ka, di ba? Tapos, ang mabigat kasi dito,
Grupo-grupo din yan. Posibleng nakukuha ang cellphone number ng mga biktima sa pamamagitan ng IMSI catchers o mga device na may kakayahang humigop ng numero, mensahe at iba't ibang data sa mga smartphone sa paligid. Kukunin nila yung mga cellphone numbers tapos ite-text blast nila ngayon. Pag nahagip yung phone mo ng mga ads nila na yon at ikaw ay naengganyo, doon mapapasakay ka na at sigurado madadali ka nila kung tutuloy-tuloy mo yung task cam na ibibigay sa iyo. Maaari ring nakuha ang mga number mula sa mga dating na-click na phishing websites ayon sa CICC o Cybercrime Investigation Coordinating Center. Magbibigay ka ng number mo, pangalan mo, tsaka yung email address mo. Akala mo kumukuha ka lang ng promo or ng discount. Yung pala, kinuha na nila yung details mo para ibenta sa iba. Patuloy ang investigasyon ng PAOK sa mga scam na posibleng mga Pilipino ang operator. Para raw sa mga naghahanap o maghahanap ng trabaho, wala raw sino mang lehitimong employer ang manghihingi ng pera mula sa inyo kapalit ng trabaho. Hindi raw nila kayo basta-basta i-contact sa messaging apps kung hindi ka naman nag-apply. Employers do not get in touch with individuals. They pass through channels or platforms. Nobody calls to the company to offer a job to somebody. So that's not done. So people should be suspicious by this system alone. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Binigyan ng Ombudsman ng 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Nakatutok si Joseph Moro. Exclusive! Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umuni maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyo ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umuni plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umuni maanumalyang paggamit ng 500 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zuleika Lopez, mga disbursing officer niya sa DepEd na sina Edward Fajarda at Gina Acosta at Assistant Secretary niya na si Atty. Sunshine Fajarda. Sabit din sa reklamo sina Colonel Raymond Dan Chica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Simula Lunes ay yayanigin na ang afternoon prime ng bagong seryeng My Father's Wife. Ang lead star na si Kylie Padilla naging vocal sa struggle bilang single mom at gayon din sa pagiging heartbroken kaugnay ng pagkawala ng kanyang character na si Amihan sa Encantadia. Emotional din ang bagong co-star niyang si Kazel Kinuchi nang magkwento tungkol sa biological dad niya na di niya nakilala. Ang kanilang pagsalang sa GMA Integrated News interviews, ichichika ni Nelson Canlas. Ang iconic opening scene na ito sa Encantadia Chronicles Sangre kung saan magkakasama sina Kylie Padilla, Glyza De Castro, Sanya Lopez at Gabby Garcia. Isang proud moment. Pero hindi pala lubos na nagdadala ng saya para kay Kylie. Bittersweet. Kasi syempre I know my role in the whole series. Super ganda ng mangyayari kay Amihan, especially when it comes to the birth of the new Sangres. Kasama si Amihan doon. But then also sad because, yan, patay pa rin si Amihan and she's still an Eve Tre. So, sad lang ako every time na I watch it and I see my three sisters nang wala si Amihan. I'm heartbroken every time I watch it. Nagawi ang usapan namin ni Kylie sa kanyang panghihinayang sa pausbong niyang career noon.
nang gumanap siya bilang amihan sa Encantadia noong 2016 pero naputol dahil sa di inaasahang bagay. Sobrang pinaghirapan ko para lang magustuhan yung amihan ko, yung version ni amihan. And then at the height, I got pregnant. So unexpected. It was unexpected. And I really didn't know how else to handle it. And siguro nagulat syempre din yung mga creatives, the writers, how to adjust the story. Sobrang malaking not just regret, it's a huge feeling ko kailangan ko pang bumawi. Sana, yun yung expectation ko dito. Dream kong mapanood kami ulit na kompleto kami nang hindi patay si amihan sa pambawi lang sa mga kapatid ko. Oo, sa kanila. Oo. It's really painful to see them not complete just because of me. Hindi na kita natanong nun because you were pregnant. Ano naging reaction pala nila nun? Yung tatlong kapatid, yung tatlong sangre. Actually, we never talked about it. Siyempre, congratulations. Yes, so, happy for you, ganyan. Pero never namin napag-usapan yung, how they felt after I left. Never. Siyempre ako din may fear ako. Baka may disappointment. Kasama ni Kylie sa GMA Integrated News Interviews, si Kazel Canucci, ang co-star niya sa bagong GMA Afternoon Prime series na My Father's Wife. Komplikado daw ang kanilang mga karakter na kinailangan nila to dig deep into their past pains. Yung social status kasi ng character ko is very, talaga siya she grew up with nothing. So she's very desperate to change her circumstances. So I had to really look kung ano ba yung sa buhay ko that I'm most desperate about. Siyempre yung mga personal na wala tayo sa buhay. Yung mga, I really want this. Like for example, ako, I really want peace of mind. You never had a father. How is that for you? Well, growing up, and since never ko naman siya na-meet, I never really had the longing. Naging maayos daw ang pagkatao ni Kazel dahil sa kanyang lola Pasita na 100 years old na. So I want her to live longer and sana lang nafe-feel niya how loved she is. Do you have any message for her? Yung message ko lang, syempre I want to say thank you. And I love her and I am who I am today because of her. Naging open naman si Kylie sa kanyang battle against depression. Kasi it's hard to have depression while raising 2 kids. Kasi minsan inaatake ako and nandiyan sila, may kailangan sila. So kailangan ko isang tabi yung nararamdaman ko. And I don't have a partner to help me. So, iiyak mo na lang. Wala na ibang sagot eh. Iiyak mo na lang. Alabas mo, tago ka sa CR, iyak mo. And then pag okay ka na, isang hinga lang, yes na ako, tinid. Ganon. It's my reality. Ano ba yan? Sabi ko, di ako iiyak talaga. But then naman, may reward talaga kasi napaka-caring ng mga anak ko. They're very empathetic. And they know now. They write me letters, ganyan. Ayun nga, iniyakap nila ako. Would you like to share kung ano sinusulat nila? Yun nga, this tattoo, yun yung kwento ng tattoo na to. Ito yung nakatulala lang ako sa bed. Tapos nag-drawing sila, and then wala, binigay lang ni Alas, may for mama. Tapos sabi niya, open this mama. Tapos may heart, tapos yun na. Naramdaman niya na malungkot ako. Pero kahit daw maraming pinagdaanan, unti-unti raw pinag-aaralan ni Kylie na mag-heal sa kanyang mga naging trauma. My unhealed version would say na I do have trauma. My unhealed version of myself. But I'm a very hopeful person kasi. And I'm trying to forgive and forget everything. Kasi no one naman wants to grow old alone. Gusto ko palitan yung narrative ko. I'm hopeful to have a healthier, happier marriage and someone who can complete my little family and take care of us and love them as much as I love them. Are you in a relationship I am in a relationship. Okay, fine. Mapapanood ang My Father's Wife mula June 23 dito sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.